Tapos na ang concert ng The Petersons pero mula sa backstage kung saan naghihintay si Irene kasama ang ilang kaibigan at kapamilya ni Trick ay dinig-dinig pa rin nila ang malakas na hiyawan ng fans. Humihiling ang mga ito ng isa pang kanta. Nakadalawang extra songs na sina Trick pero bitin pa rin ang fans na gusto yata ay magdamag na tumugtog ang banda. Nabigo ang mga ito ng pinal nang magpaalam ang vocalist na si Lee kasunod na yun ang pag-dim light ng spotlight sa stage. Inambagan niya ang paglitaw ni Trix sa backstage para mabati niya ito sa magandang performance nito. Nanigas siya sa kinatatayo ang pagkarinig niya ng pamilyar na tinig ni Ivan mula sa likuran niya. Nakita niya ito at si Ursula kanina sa first floor. Tatlong silya lang ang agwat ng inuupuan niya sa mga ito. Ngunit maliban sa pagtango nito sa kanya, hindi na sila nag-usap nito. Iniwasan talaga niyang makausap ang makatagpo man lang ito. Kaya nagtungo agad siya sa backstage pagkatapos ng last song kanina. It was a great show, wasn't it? Tanong sa kanya ni Ivan. Tinapik siya nito sa balikat kaya napilitan siyang lingunin ito. Mag-isa lang ito. Katakatakang wala sa tabi ang mistulang anino na nitong asawa. Epekto marahil ng pagdadalang tao ni Ursula, kaya higit na silosa ito ngayon. Kaya kahit saan pumunta si Ivan ay kailangan kasama ito. Yes, it was. Tumatangong wika niya. Tumikim si Ivan. Tila nang alang ito sa kalamigan niya. Ano ba ang inaasahan nito? Susundan niya ang gusto nitong maging malapit sila sa isa't isa. Yung lantaran ng pag-akusa sa kanya ng asawa nito na inaakit niya ito. Isang parte niya ang nagagalak sa kalamang hindi nito gusto. Natuluyan siyang mawala sa buhay nito. Pero may isang parte din na nagagalit dito. Hirap na nga siyang burahin ang sinumpa ang pag-ibig niya para dito. Hindi pa siya nito tinutulungan. Ano ang akala nito sa kanya? Reserba tuwing lumalabang ang relasyon nito kay Ursula. Irene, tumas ang isang kamay nito upang abutin sana ang nakakuyong na kamay niya nang sumabad ang puno ng indignasyong tinig ni Trick sa pag-uusap nila. Irene darling, where's my kiss? Hindi lang boses ni Trick ang sumingit sa kanila, maging ang mismong katawan nito na halos ikatumba nila pareho ni Ivan. Halos isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Trick, gulat na sambit niya. Namilog ang mga mata niya nang pumaikot sa bewang niya ang isang braso nito habang ang isang kamay nito ay sumupo sa batok niya. Iniangat nito ang ulo niya. Napasinghap siya. Sinubukan niya itong tulak sa dibdib pero wala yung epekto rito. Tuloy-tuloy sa pagbaba ang mga labi nito sa mga labi niyang sa huling sandali ay tinikom niya ng marin. Ramdam niya ang panginig ng katawan nito sa hinang pinipigil na tawa. Stop struggling. Wika nito sa tapat ng tenga niya. Kunwari ay hinahat ka nito ng masuyuin. Iniligtas ko lang ang leeg mo sa pananakal ni Ursula. Ay ban, sila na ba? Gulat na tanong ni Ursula. Ngunit may bahid na pagtututa ang tiling nito. Sakalang siya hinayaan ni Trick na makalayo nito. Marahil ay naramdaman ito ang pagdating ng realisasyon sa kanyang dahilan kung bakit siya biglang hinalikan nito. Sa sobrang pagkasilosa ni Ursula, walang dudang kahit pa buong bansa ang makakita ay hindi pa rito mangingiming magwala kung nakita nitong masinsinan silang nag-uusap ni Ivan. Ngunit nang maghiwalay sila ni Trick at kapwa balutin ng nakakasilaw at nagkikislap ang mga kamera ng press at mabingi sila sa malakas na palakpakan ng kabanda nito at crew ay tila ito natuklaw ng asa pagkabigla. Idiot, mahina pero pangil na sabi niya rito. Nagpaskil siya ng pilit ng ngiti sa mga labi. Pwede namang inakbay lang siya nito at pasimpleng inilayo kay Ivan upang maiiwas na isa na namang iskandalosang eksena mula kay Ursula. Pero sa ginawa nito ay tiyak na kinabukasan ay mababalita pa rin sa mga dyaryo. Heck, nasimulan na natin ito kaya itodo na natin. Wika nito sa tinig na silang nakarinig. Itinaas nito ang isang kamay bilang senyas na may i-anunsyo ito. Animo mga langgam na nakakita ng asukal, pinablibutan agad sila ng mga reporters. Congratulate me people. Tinanggap na rin sa wakas ni Eileen ng darling ko ang proposal ko. In a few months time, you would get to meet Mrs. Patrick Stratton. Inakbayan siya nito at hinapit sa bewang bago siya niyuko at kinintala ng magaang halik sa mga labi. Naghiyawan ng malakas sa mga kabana rito. Nagpalakpakan at hindi naman magkamayo sa pagbati ang kabi-kabilang pagtatanong ng mga reporters. We will tell you all the details later, sagot ni Trick. Pabirong kuminda dito kay Ivan na animo todo na nakamaang sa kanila. Tas a double wedding around to you, big bro. Wala pa kayong church wedding ni Ursula, diba? Mas makakatipid sayo sa gastos nun. No way, wika na Ivan. Ayoko. Marinding tangi ni Iron. Oh well, whatever you want then, darling. I live to obey you. Yumuko pasarap niya si Trick at hinagkan sa likod ng palad niya.
Blanco ang ekspresyon ni Irene habang nagtititigan sila ni Trix sa backseat ng sasakyan nito. Binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA sa tulong ng glass partition sa backseat at driver seat kahit paano hindi sila maririnig ng driver kung bodyguards nito na si Garda. Now what? Kapag kuha ng isabi niya, ang sabi ni na Jed, masarap daw mag-honeymoon sa Hawaii. Maraming mga gandang hula dancers. Wika nito. Sumandal ito sa backrest at sa kapo make it. Gisingin mo ako pag nasa bahay na tayo. Tawagan mo na rin si na mami. Baka maunahan pa tayo ni Naima na ipalam ito. Hinila niya ito sa braso. Patrick, ganun lang ba yun? Basta mo nalang iaano siya sa mundo na ikakasal tayo. Tapos tutulugan mo ako. Ako pa ang pagsasabihin mo sa parents mo. Dumilat ito at titingnan siya. Tama ka. May isa pa pala kung hindi nagagawa. Kinabing nito ang batok niya at inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Gadali na lang ang distansya ng mga labi nila. Kailangan ko munang malaman kung marunong kang mag-French kiss. Kung hindi kasi lahat ng kasal. Pagkasabi niya tuloy na itong pinaglapat ang mga labi nila. Wala itong inhibisyon. Nanaliksik ito sa loob ng kanyang bibig. Hinaplos-haplos nito ang mga pisngi niya. Waring inuudyokan siya na ipukha ang kanyang mga labi at tanggapin ang nanghihibong dila nito. Hawang ang isang kamay nito ay sapo-sapo ang kanyang batok. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Habol pa niya ang kanyang hininga pero ito ay halos hindi man lang yata bumilis ang tibok ng puso o pumikit ang mga mata habang hinahalikan siya. Pwede na perong kulang ka pa sa practice, yung sabi nito. Naaaliw ang iting pinisil nitong baba niya. Baliw ka, kinutusan niya ito. Aray ko, bakit? Talaga namang kulang ka pa sa practice. Trick, inilapat nito ang hintuturo nito sa mga labi niya. I accept your proposal, Irene. Pero kung nagbago na ang isip mo at bunabawi mo na yun, okay lang. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa lahat. Nagkibit balika siya. Sa kaswal na tono at anyo nito ay sinasaad nito na nasa kanyang final na desisyon. Total ideya naman talaga niya ang nagbunsod dito. Naiano siya sa lahat ang pagpapakasal na sila. Seryoso ka ba, Trick? Pumapayag ka ng pakasalan ako. Nagkibit balikat uli ito. Ngumisi ito bago tumingin sa labas ng bintana. You're one heck of a kisser, Irene. Dapat ay sinunggaban mo nilang ako at hinalikan kagabi para nakumbinsin mo agad ako. Nag-iinit ang mga pisming tungkim siya. Nakagat niya ang iba mga labi niya na kanina ay kinakagat-kagat nito. About that Trick kasi na-negotiable. Ayaw ko ng platonic marriage, Irene. Kung magpapakasal tayo, gagawin natin ang lahat ng normal na ginagawa ng mag-asawa. Kung pagkatapos ng itasang taon ay matuklasan natin hindi tayo magkasundo, then we will get an annulment. You're right, you know. Madalas naman talagang tama ang sinasabi ko pero saan ako tama ngayon? Masusing pinagmasdan niya ang mukha nito. Hindi niya alam kung saan ang galing ang mga paru-parong animo nagdidisco sa dibdib niya. Naninikip ang dibdib niya sa imaheng binuo ng isip niya nang sinabi nitong gusto nito ang normal na kasal. I do need a stable relationship. Nagsasawa na rin ako sa mababaw na babaeng habol lang sa akin ay katawan ko. Ang kagwapuhan ko, ang kakasigan ko. Aray, natatawang hinipas ito ang noong tinamaan ng palad niya. Please be serious, Trick. Pakiusap niya rito. Ang pangalan mo lang at kooperasyon sa harap ni Naiba ang hinihiling ko. You can still live your life the way you want to live it. Hindi kita babawalan pero sana lang ay maging discreet ka. 1 taon lang, Trick, hanggang maayos lang ni Naiba ang pagsasama nila. O makapanganak si Ursula ng ligtas. Pwede na natin ipaanan lang kasal natin based on the non-consummation. Tinignan siya nito ng matiim. Hindi niya mabasa ang emosyong nakapaloob sa mata nito. Pero may pakiramdam siyang nayayamot ito sa kanya dahil sa sinabi niya. Tama ka na, hindi ito para lang sa iyo o kay Ivan. Nakausap ko kanina si Mami at nabanggit nga niyang medyo mahina ang kapit ng baby ni Ursula. Delikado ang pagbubuntis nito. Ang ikakapanatag ng isip ni Ursula ang malamang may iba ka ng mahal at wala nang balak agawin sa Ivan sa kanya. Gawin natin ang ideya mo. Thank you, Trick. Natutuwang sabi niya rito. Tumango ito. Humalukip-kip at muling pumikit. Ivan is sure one lucky bastard, isn't he? 2 babaeng nakandang gawin ang lahat para sa kanya. Si Ursula nagpabuntis para maikadena siya. Ikaw magpapakasal sa lalaking hindi mo mahal para maprotektahan ang anak niya. Sometimes I just want to throw him into the ocean with the boulder tied around her neck. Napatingin siya rito. Walang emosyon ang tono nito. At payapa ang anyo nito pero may nahinunga siyang pait sa mga binitiwang salita nito. Sa gitna ng kasikatan at tagumpay na tinatamasa nito bilang member ng The Petersons, ay nai-insecure at naiingit pa rin ba ito kay Ivan? No, imposible. Imahinasyon lang niya marahil ang pahit na nahimigan ni Rito.
Trick had nothing any man could ever want. Isang pitik lang nito ay maaari nitong makuha ang mga bagay na wala pa ito. Nagkabaligtad na ang kapalaran nito at ng kapatid nito. Kung tutuusin si Ivan pa nga ang mas dapat mainit dito. Because Ivan almost always faded in the background whenever Trick was around. Halo-halo ang reaksyon ng kanyang pamilya ni na Ivan at Trick nang i-anunsyo nila ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Natutuwa at nag-aalala ang mga kamag-anak ni Irene. Natutuwa ang mga ito dahil sa tingin ng mga ito ay bagay na bagay sila ni Trick. Tiyak daw na magkakasunod sila. Matagal na raw kasi silang magkaibigan at kailangan lang kilala na nila ang isa't ila. Nag-aalala lang naman ang mga ito dahil bakit daw biglaan ang kanilang desisyon. Hindi man daw lang yung nabanggit sa mga ito. Nahigit pa sa pagkakaibigan ng relasyon nila. Nagduda pa ang Lula Wilma niya na buntis siya kaya sila magpapakasal ni Trick. Ang sapantahan naman ng ilang tiyahin niya ay humingi siya ng tulong pinansyal kay Trick dahil malapit nang marimata ang bahay na iniwan ng kanyang ina. Naisanla pala yun ng mami niya kina Tita Doris at Uncle Cole nang magtayo ito ng bagong negosyo bago ito mamatay. At para hindi mawala sa kanyang bahay na ipasya niyang pakasalan na lang si Trick bilang kabayaran. Hindi pa ako buntis at lalong hindi ko rin pakakasalan si Trick para maisalba itong bahay. Hindi ako minamadali ni Tita Doris at Uncle sa pagbabayad. Ang gusto nga nila ay kalimutan ko nilang perang iyon pero ako lang mapilit na hulugan sa kanila iyon. Desisyon po talaga namin ito ni Trick dahil mahal namin ang isa't isa. Ayaw na namin maghintay pa ng matagal bago kami magpakasal. Paliwanag niya. Nagtungo sa bahay niya ang mga kamag-anak niya na karamihan ay taga San Pedro din. Oo nga naman, saka noon ko pa rin sinasabi niya sa inyo, diba? Duda akong magkaibigan lang talaga sila ni Trick dahil iba ang tingin at trato ni Trick sa kanya. Kita niyo, umami na rin sila sa wakas. May isa kanang pinsan niya sa nakakunot ang noong napatingin si Rito. Matagal na siyang tinusok-tukso nito na hindi ito naniniwalang magkaibigan lang sila ni Trick. Isa nga rin yun sa mga dahilan kung bakit ito tumangging iset up pa niya ito nang date sa binata kahit pa alam niyang may crush ito kay Trick. Wala rin daw sa isay iyon dahil nasisiguro nitong hindi ito pagtutuunan ng pansin ni Trick, lalo na't magpinsan sila. Baka mag-away lang daw sila kapag lumalim pa ang attraction nito kay Trick sa kabila ng kaalamang siya ang totoong gusto ng binata. Subalit hindi niya sineryoso ang mga sinabi nito. Minsan na rin kasi niyang nagawa ang pagkakamaling lagyan ng higit pang kahulugan kaysa damdaming kaibigan ng mga pinapakita ni Trick sa kanya. Matagal na siyang binagabang ng pagkakamaling iyon na muntik na ikaputol ng pagkakaibigan nila. Kung sa pamilya niya ay katuwa ng pag-aalala ang naging reaksyon sa pagpapakasal nila kay Trick. Sa pamilya mo nito ay pagdududa at labis ding pag-aalala. Parang naisana ni Tita Doris at Uncle Cole ng utak niya para siguruhin kung hindi siya nabibigla sa desisyon niya. Hindi lubos maisip ng mga ito kung paano niya nagustuhan si Trick at natanggap ang alok na kasal nito. Actually, she was the one who proposed to me on my birthday. May singsing pa siyang ibinigay. Si Trick ang sumagot sa tanong ng mga magulang nito. Itinaas nito ang kamay at pinakita ang panlalaking silver ring na bili niya para dito. May nakalagay pa nga sa loob nito. To my darling Trick, marry me and make me the happiest woman in the world. I'll carry your dozen babies, grow old beside you and die before you so you can remarry. Hindi niya pigilan ang sariling matawa sa seryosong anyo nito habang binabasa ang kunwaring mensaheng posibleng magkasya sa singsing. Hindi rin napigilan ang sariling tampan nito sa braso dahil sa sinabi nito. Kalokohan, ano naman bang pakulo ito, Patrick? Anong pambablockmail ang ginawa mo kaya rin para pumayag si Rito? Nagkasalubong ang mga kilay na usisa ni Ivan. Kadarating lang nito mula sa trabaho base sa suot nitong damit pang opisina. Sa likuran nito ay nakatayo si Ursula na kanina ay ayaw bumaba para sumabay sa kanilang paghahaponan. Hindi ka naniniwalang siya nag-alok ng kasal sa akin. Bumalik sa kanya si Trick. Iniabot ang kamay na siyang nakapatong pa rin sa braso nito na hinig kanina. Sa tingin ko, mas maniniwala sila kung ikaw ang sasagot, darling. Hindi ako binablockmail ni Trick, Ivan. Bakit niya gagawin yun? Desisyon namin pareho magpakasal. Wala namang namilit o pumilit. Mahinahong sabi niya. Muntik pa siyang pumiyok sa huling salita nang maramdaman niya ang kamay ni Trick na pumatong sa hita niya. Hindi pa nakontento ang makbay pa ito sa kanya at kaintanan ng maganghalikang sentido niya. Sino mang tumingin dito lalo na sa mga manitong animo lalong tumingkad ang pagkaluntian ay iisiping mahal na mahal siya at hindi na ito makapaghintay na masolan niya. But we all thought you were just friends. Bakit hindi niyo sinabi sa amin na may relasyon na pala kayo? Iniisip niyo bang tututol kami? Naguguluhang parang tanong ni Tita Doris. Sisihin niya si Irene. Nag-aalala kasi siyang magalit kaya't pagbawalan siyang matulog sa kondo ko tuwing nasa Maynila siya kapag nalaman niyang kami na.
patuloy na pagpapahaba ng kwento ng Trick. Hindi nito pinakita ang sakit na dulot ng pagtapak niya ng malinang paa nito dahil sa sinabi nito. Ang tanging reaksyon nito sa ginawa niya ang paghigpit ng pagkakakapit nito sa balikat niya. Rumestro ang pangilala sa mukha ni Uncle Kula at Tita Doris samantalang hindi makapaniwala at maring pagtutol naman sa mukha ni Ivan. What you mean? May kayong dalaway. Waring hindi makaapuhak ng tamang salita si Tita Doris. Gumaling ito sa asawa nito. They have to get married immediately, Chloe. Hindi ako makakapayag na kailangan lang maikasal. Ayokong multuhin ako ni Judith dahil panabayaan kong lapastangan ng sarili kong anak ang anak niya. Hey ma'am, kung magsalita kayo para namang ginahasa ako si Irene. Ang totoo siya itong, ouch, sa pagkakataong ay hindi na napigilan ni Trick na mapag-ibig sa sakit dahil malakas na pagsiko niya sa tiyan nito. Sa pulang solar plexus nito kaya ilang segundo itong hindi makahinga. I'm sorry. Trick, okay ka lang. Nag-aalala lang sabi niya. Naawa naman siya sa itsura nito kaya sising hinaplos niya ang dibdib at mukha nito. Oh my goodness. Irene, are you pregnant? No, duwetong tugon ni Trick. Bumukas ang pagkayamot sa anyo nito. Kahit ipapregnant test niya pa siya mami, hindi siya buntis. Well, hindi pa. Gusto lang namin magsama na dahil nahihirapan kami dito siya sa San Pedro nakabase. Habang ako ay madalas na nasa Maynila. And since alam naman namin hindi kami papayag na live-in kami, magpapakasal na kami. Total doon din naman ang punta namin.